Pero putya, cancer na pala ito, no? So, Mhm. yung expose na recent na naman, no, hindi pa yan yung flood control. At Hindi saka pa. DPWH pa lang yan. Wala pa yung DOH, wala pa yung DepEd, wala pa yung DOJ, no? Wala pa yung dami niyan. Ang dami. Oh, ma'am, Bawat, yeah, mapasingit ha. Sa yeah. DOJ, hindi po may paliwanag ni Boying Rimulya saan napunta ang 1.5 billion pesos na confidential fund niya for 2025 alone. 1.5 billion for 2025 alone. Go ahead, ma'am. Balik tayo dito sa CSSP na isang ghost project portfolio budget na tinago nila Marcos at Romualdez for 3 years. Things ako na bawal kasi magmura dito, di ba? Pero makikita mo yung pagkagahaman, pagkasugapan. Yaman talaga. Talagang, wow. And sa akin, no, gawin nila yan. Gawin nila, no? Hindi mo naman mapipigilan yan eh. Hindi mo sila Mm, mapipigilan. Nakita mo na itong mga taong ito, no, lasing na lasing sila sa kapangyarihan yeah. at they feel so entitled. They really think it's their money to do as they please. They think it's their country to do as they please. They think it's their constitution to spit on, 'di ba? Sila ang batas. Let them do it. Mhm. Because there will be a day of reckoning. There will be a day, pero it doesn't happen automatically. Yeah. Inaantay nila na ang taong bayan at ginagalit nila by the day, ginagalit nila ang taong bayan. Sisimula po mga kababayan, mayroong expose, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Itong dating DPWH Secretary na si Babe Singson. Patungkol ito sa isang pondo o portfolio ng mga pondo na itinago ni Marcos at nila Romualdez. At ngayon lang ito na ibulgar, kahapon lang actually lumabas ito. Ang tawag dito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, CSSP, Convergence and Special Support Program. So sa pangalan, parang hindi mo mahahalata kasi very, very vague. Hindi halatado, hindi malinaw. Pangalan niya, Convergence and Special Support Programs. Pero, na-discovery po ni dating DPWH Secretary Babe Singson, mabusisi ito si Babe Singson eh. At among the DPWH Secretary na dumaan, isa ito sa may integridad. Ay, hindi siya ganon kasugapa na pagkakapirahan niya ang DPWH during his time. At walang ganong record siya sa mga kababayan natin. Ang binabanggit niya, Ma'am Lorraine, yan, si Babe Singson, ang binabanggit niya ay 1.1 trillion pesos Eric, in 3 years. Yeah, Eric, Yes, ma'am. pasingin na ha. Go ahead, ma'am. Itong sinasabi niya na lumabas yan nung siya ay nakaupo sa ICI. Yan yon. Yes. Okay, Bali, na-discover niya, ma'am, sa ICI. yes, correct. Pero kahapon niya lang inilabas. Kasi mukhang hindi niya na matiis na ang pinag-uusapan lamang ay ang mga 1.9 trillion pesos na dinurubo at dinambong nila Marcos at Romualdez at ng mga tauhan nila sa flood control scam. This one is different, Ma'am Lorraine. This is another ghost project area na hindi flood control. Subalit mga insertions ito na itinago ni Marcos at nila Romualdez sa pangalan na CSSP, Convergence and Special Support Program. For the last 3 budget cycle, umabot po ng 1.1 trillion pesos ang perang ito. At ang tanong ni Secretary Babe Singson, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi po makikita kung saan ito napunta. Hindi po ito flood control. Kasi ang bulto ng flood control, mga kababayan, ay nanggaling doon sa unprogrammed appropriations. Hiwalay po yun, Ma'am Lorraine. Yung unprogrammed appropriations, lump sum po ito na kinuha nila doon sa line item budget, inilipat sa unprogrammed appropriation at later on papupunduhan nila sa utang, sa buwis at sa mga GOCC or Government Owned and Controlled Corporation Savings. Itong binabanggit ni Secretary Singson, Ma'am Lorraine, ito ay pondo para sa infrastructure
na hindi flood control. Pero ang binanggit na termino ni Babe Singson ay ghost projects portfolio ito. Ma'am, your reaction on this? Um, I'm not really surprised, no? Ang totoong yung expose na yan ni Secretary Singson just shows us one thing, no? What we're looking at right now are just tips of the iceberg. Na maliit na porsyento lang, we're so shocked by it. Pero sa totoo lang, under our very noses, bawat departamento, bawat opisina, kanya-kanyang nakawan ito. At dahil si Bongbong Marcos ang nandyan, ang senyales ay bilisan nyo. Habang nandito tayo, damihan natin. And I'm hearing a lot of reports about this, no? Na family business, yung mga kumukubra, yung mga asawa nila, yung mga anak Wow. nila, mga bagmen nila, no? Because to keep it in the family, no? So, ito mga sugapa na ito, yung nakikita natin ngayon, you should keep it in mind, habang ito yung nakikita natin na nagugulat tayo, meron pang ilalim na mas malaki. No, kumbaga, cancer ito, yung tinitignan natin. Ang nakita natin, yung kanyaring mole lang siya, isang lunan lang dito, pero putya, cancer na pala ito. No? So, yung expose na recent na naman, no, hindi pa yan yung flood control. At Hindi saka pa. DPWH pa lang yan. Wala pa yung DOH, wala pa yung DepEd, wala pa yung DOJ, no? Wala pa yung dami niyan. Ang dami. Oh, ma'am, Bawat yeah, mapasingit ha. Sa yeah. DOJ, hindi po may paliwanag ni Boying Rimulya saan napunta ang 1.5 billion pesos na confidential fund niya for 2025 alone. 1.5 billion for 2025 alone. Go ahead, ma'am. Balik tayo dito sa CSSP na isang ghost project portfolio budget na tinago nila Marcos at Romualdez for 3 years. I just keep remembering PRRD because I just keep remembering him, Eric, no, mga kababayan, how he would often say, hindi natin pera yan, pera ng tao Yes. yan. Paulit-ulit na naiinis na ako, naririndi na ako nun kasi, ano ba, paulit-ulit, di ba, ganun nagsisil. Now I get it, 100%, I get because he knew what we didn't know. May mga ganyan, mga magnanakaw, Yeah. at walang kahihiyan, at mga sugapa, na pati yung mga asawa nila, mga sugapa din, walang moral compass. Kasi nag-uusap kami ni Eric eh. Eric, si Langging ba papayag pag ikaw naging magnanakaw? Di ba hindi? Asawa ko din. No way. Opo. Kahit ako, even with him, I would guard him, no? Pareho kami. There's no need to guard him because hindi siya magnanakaw. But right under, he knew about all of this family criminal syndicates, no? Na nagpapanggap na gobyerno, pero pala mga magnanakaw. Alam mo, nung panahon naman ni PRRD, nandiyan pa rin naman yung mga magnanakaw na yan eh. Pero because of the strength of his leadership at nakapalo sa kanya, nag-behave ito mga magnanakaw na ito. And I bet you, magbe-behave din yan kung maayos yung leader. Pero dito, all-time high sila. They never experienced itong ganitong kasugapaan na pwede, ganun sila ka-blank check sa ating bansa na pwede nilang gahasain. Wala pumipigil sa kanila eh. No? Pwede kang mag-imbento ng batas, no? Tapos aangkinin mo yung pera na yun, pwede mong bulsahin, 'di ba? Pwede mong lahat, pwede kang magpa-release ng mga drug lords tapos kukunin mo yung pera, 'di ba? It's really yung lahat ng potential nila sa kasamaan dahil sa leader na 'yan, no? Na nag-full bloom talaga yung kabulukan ng mga character nila. Yan ang Eric. I agree. At dahil dito, ma'am, pinupuna ni Secretary Babe Singson at even ni Mayor Magalong itong hakbang ni Boying Rimulya at ni Bongbong Marcos Jr. na gawing state witness itong si Bunuan ng DPWH sapagkat siya ay hindi least guilty. Siya ang main player sa pagpapatupad ng sindikato na ito. Naalala mo ito, Ma'am Lorraine, noong 2024, may pundo na pumasok na almost 200 billion pesos. At nang tinanong ni
bunuan, bakit kami nagkaroon ng 200 billion na ito? Ang sagot sa kanya, nila Cabral, ay, Sir, kay Romualdez po yan, kay Speaker, na nakaparking. Ito ang CSSP pala, ma'am. Ang CSSP ay mga nakaparada na pondo. Convergence to augment agency program. Kaya ang tawag nila, Convergence and Special Support Program. Naalala mo rin ba, Ma'am Lorraine, na mayroong pinapapasok si Romualdez at si Saldico na 25 or 24 billion pesos sa Department of Education. Ipaparking nila. Kinausap nila si Vice President Sara Duterte, pero kukunin nila ang 19 billion. Yun. Ito pala ang tawag ay CSSP. Mga kababayan, kinoconsolidate ito. Kaya ang tawag dyan ay Portfolio of Ghost Projects. At ngayon lang natin ito, ma'am, nakita sapagkat nakapokus tayo doon sa flood control scam. And you were right sa pagbanggit nito, Ma'am Lorraine. Ano pa ang nakatago doon sa DOH, doon sa Department of Agriculture, doon sa DENR, at iba pang mga sangay ng gobyerno na halos kung ang description mo, Ma'am Lorraine, sa medical perspective, cancer na ito na kumalat sa buong sistema ng gobyerno. At yan ay nangyari dahil ang tagapagpasimuno ng pagkalat ng kanser ng pagnanakaw na ito at sistematikong pangungurakot ay si Marcos Jr. at ang kanyang pinsan at ang mga pamilya nila, Ma'am Lorraine. Kasi alam mo, ito si Vince Dizon, for example, no? Nung panahon ni PRRD, behave yan eh. Nagbe-behave siya. Oo, kumita siya. Malaki kinita ni Vince Dizon. Kasi siya yung sa yung sa COVID, yung Vaccines. testing. Yung testing, hindi. Yung testing. Yung Sa hindi ko alam, testings. hindi ko alam kung sa vaccine siya. So, malaking kinita niya. Pero, nagbe-behave siya. Pero with a leader like that, talagang lahat sila walang renda, no? And, I'm really, honestly, I'm speechless at a lot of things that I'm seeing right now. And I'm afraid for our country, no? Kasi I saw the videos of the floods, no? Aha. Hindi pa bagyo yun, ha? Hindi pa typhoon yun. Monsoon rains pa lang yun. 'Di ba? Nakakaawa. Tama. Sobrang nakakaawa, no? Yung matanda na yung bahay niya, gigising siya, Naanod. lulusong siya sa baha habang umiinom ng kape niya. 'Di ba? Tapos yung mga nahuhulog sa baha, yung mga nalulunod sa baha. And that's exactly what it means. And yet these people, tuloy ang pangungulimbat, no? Tapos may taga-kolekta pa sila ng mga pamilya nila, 'di ba? Yeah. I mean, they don't care. They don't really care, and it doesn't hindi naman papasok sa utak nila yung pag sinabi mo, tumigil naman kayo. No, that's why we have our laws, 'di ba? Our laws are the language that they understand, what these criminals understand. Parusahan mo 'yan, but what has happened to our country, 'di ba? Wala namang batas na. So who's going to stop these people, 'di ba? And Exactly. hindi naman bababayan si Marcos. Nakita naman natin, 'di ba? Na I don't know, I don't Ma'am, ang really, masaklap nito, ma'am, wala kang mapagsusumbungan. Wala yeah, na ang Senate Blue Ribbon Committee. wala nang Nakabaon na Supreme ito. Court. Wala na rin ang Supreme Court. Wala na rin po ang DOJ. At ang Ombudsman na siyang tanod bayan supposedly against graft and corruption, against plunder, ay sila pa ang facilitator ng pangungurakot ngayon. Kasi nga, hinahanap sa kanila ngayon na saan na ang 420 million pesos na pera na sinasabing restitution money. Ano yung restitution money, Eric? Yung restitution money, Ma'am Lorraine, imbento ito ni Boying Rimulya when he was the DOJ Secretary. Bago ka pumasok sa Witness Protection Program, para ikaw ay mabigyan ng pabor at makonsider, kailangan magbalik ka ng pera kung ikaw ay may kasong plunder. Pero, yan po ay sinita ni Senator Marcoleta. Sabi niya, there is no law proving na may valid basis yan unless it is ordered by the court. Because the restitution shall proceed only after the case has been decided in court
and when the conviction requires that you have to give back to the state yung ninakaw mo. But for an out-of-court decision, hindi korte nag-decide at isang tao lang like DOJ Secretary, there is no legal basis para sa restitution na yan. Pera po yan, Ma'am Lorraine. For example, si Henry Alcantara, nagbalik siya ng 181 million pesos. Pero ang kanyang inamin na ninakaw niya, almost 500 million. Ganansya pa siya. Nagbalik siya, absuelto na, drop ang kaso, testigo pa siya. Si Opulencia nagbalik ng mga 45 million. All in all, Ma'am Lorraine, umabot ng mga kababayan, 420 million. Ang restitution money, which is number one questionable, walang clear legal basis by law at hindi inutos ng korte at ang SESTE hindi ibinalik sa National Treasury. At ang lumalabas na impormasyon, si Boying Rimulya lang nagkontrol nito. At ang hinahanap ngayon kung saan niya ito diniposito. Kasi yan ay dapat nasa Treasury Department ng Pilipinas, bagamat questionably pa ang legal basis nito. 420 million ito, mga kababayan. Pero mas may malaki pang dapat pananagutan si Boying Rimulya, mga kababayan, na siyang ombudsman ni Marcos ngayon, at kung makaasta ay Diyos-Diyosan, kung makaabuso ng poder parang Diyos. Mga kababayan, 1.5 billion pesos ang kanyang confidential fund, Ma'am Lorraine, sa loob lamang ng 2025. At hindi niya kinontest ang expose ni Congressman Igay Arese against him. When you talk about all this nakakahina, no? Huge sums of money, kailangan pag sinasabi yan, naaalala ninyo na pera natin yan. Diyan pumapasok yung sinasabi ni PRRD sa amin paulit-ulit. Hindi Tama. natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Pero nakikita mo dito sa bangag na team na ito, tingin nila, they're very convinced, no, that it is theirs. They're very entitled to it. So, mamatay tayong lahat, 'di ba? Malunod kayo, no? Basta ito wala silang kabustugan itong mga ito, no? So, yung ganyan, no? I don't know, I'm just really beside myself with rage. Nakapanlulumo, ma'am eh. Kasi napakalaking mga pera ito na pera ng mamamayan na pwede pong napigilan ng pagbabaha, nabigyan sila ng maayos na pabahay, nabigyan sila ng trabaho at maayos na ospitalisasyon, pagkain at gamot. Sa napakaraming pera na ito na nawawala. Mantakin mo, ma'am, ang CSSP, 1.1 trillion pesos in 2022, 23, and 24 alone. Hindi pa kasama ang 2025 at 2026, mga kababayan. And to complete the whole picture, yung national debt natin, umuutang siya, padagdag ng padagdag. Ang bilis Precisely. ng national debt natin, no? Correct. But Eric, no, we have seen this, 'di ba? Nakita natin ito sa tatay niya. Inuulit niya kung ano yung ginawa, no? So, hindi ko alam, maraming things ako na bawal kasi magmura dito, 'di ba? Pero makikita mo yung pagkagahaman, pagkasugapan. Gahaman talaga. Wow. And sa akin, no, gawin nila yan. Gawin nila, no? Hindi mo naman mapipigilan yan eh. Hindi sila mapipigilan. Nakita mo na itong mga taong ito, no, lasing na lasing sila sa kapangyarihan. Yeah. At they feel so entitled. They really think it's their money to do as they please. They think it's their country to do as they please. They think it's their constitution to spit on, 'di ba? Sila ang batas. Let them do it. Because there will be a day of reckoning. There will be a day, pero it doesn't happen automatically. Inaantay nila na ang taong bayan, at ginagalit nila by the day, ginagalit nila ang taong bayan. Nakita mo ba yung mga footage ng videos, Eric? Grabe. Talaga, no? Tsaka minumura na kayo ng taong bayan. Di pa kayo nahiya, mga putang ina nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Terrible. Putang ina nyo. Kapal ng mukha. Yeah, correct.
Tapos Ma'am. alam mo sila, alam mo pa Eric, no, itong another trait of this Marcos administration na nakakadiri, they like Mm, young girls, no? Yung mga ganyan, yung mga kadirian, drugs, mm, party, inom, young girls, 'di ba? yun, Na gina-girlfriend nila. mm. Nakakadiri talaga. Na talagang halang na halang ang mga sikmura ng mga itong Di ba ito kakampi-kampi. yung controversial na kinasasangkutan ni Executive Secretary Ralph Recto? Yeah, yeah. Ah, Pinabunan lang ng operations ni Matibag, Yeah, pero correct. batay doon Correct. sa mga kumakalat na impormasyon, si Ralph Recto di umano, allegedly, ay nasasangkot sa binabanggit ni Ma'am Lorena yan. Yeah, Ngunit dahil po na-entrap ah, yung facilitator ng mga escort service na ito, nabaliktad yung kwento. At yeah, nabaliktad pa si Congressman Libeste, nabaliktad si Congressman Jing Paras. Pero the yeah, story has been going on that the Executive Secretary of Marcos Jr. is involved dito di umano sa uri ng kababalaghan na mahilig sa mga di umano young girls para as escorts. Sila Tulfo, and then they spend people's money Mhm. on their disgusting pambababae nila, no? Ng mga Grabe, no? boys na young enough to be their children. Kadiri. Nakakadiri. Parang apo na nga nila. Nakakadiri. Parang apo. Apo na, alam mo, tapos siguro yung mga babaeng yon, siguro, ano, pero obviously pera na lang kasi mukha sila mga okluban, di ba? Mukha sila mga Oo. orang-utang na, Diyos ko. Ano siguro yung mga betlogis nila, siguro, right? Right? Siguro, maabot na sa tuhod, di ba? At saka siguro, hindi na, parang sinasabi ni, nakakadiri lang talaga. Alam mo, nakakadiri. Kasi you know that uh, they've created a country where there Tama. are no morals, naman nakakadiri, 'di ba, na yung katulad yung anak ni Ralph Recto na nagtitip ng 250,000. Alam natin pera natin 'yon, 'di ba? Oh, of And then you have course. in Malacanang, you have drug addicts, cocaine addicts na nagpa-party, and then there's a social secretary there who admitted to Mhm. using drugs, and yet she's still there, 'di ba? Kapal talagang, my goodness. Talagang walang walang kahihiyan, walang moral compass itong administrasyon na ito. Kaya nakikita mo na nakakadiri kasi sila, uso daw talaga sa kanila, Eric, no? Yeah, pera pa sa pagnanakaw nila, ang mga taga-kolekta ng pera nila, pamilya nila, Mga asawa asawa nila, nila, anak nila, tapos kapatid. may mga chiching sila sa opisina na kadiri na young enough to be their children. Loy, loy na ang mga betlogs. Yeah, betlogis. Tsaka hindi lang yon. Alam mo, though these young women obviously are just also using them, 'di ba? Of Pera, course. 'di ba? Pera Because lang talaga. who's going to like you? You're ugly. You're Ang disgusting, 'di masakit ba? dyan, ma'am, Contempt pera mo ng pa taong siguro. bayan ang Yeah. pinangbababae. Yeah. Kaya ganun kadali Hindi, tsaka para sa Eric, no, kanila. pagka ikaw ay public servant, no, meron kang conduct, 'di ba? Meron kang certain conduct. Ah, I'm not being prudish or anything like that. We knew that PRRD liked women, 'di ba? And yet, no, and yet you couldn't fault him for anything because he got the job done. Hindi siya magnanakaw, and he brought our country to at heights hindi of siya never nagnanakaw para before seen. gastusan ng babae. Ay naku, Mariosep, hindi, baliktad. Yung babae ang gumagastos kay PRRD. Hindi yung gagastusan niya ang babae Hindi, hindi siya para gano'n, hindi siya, nagnanakaw. Yun oo, ang issue para, namin ni Ma'am Doreen eh. yeah, Nag-aabuso, nangungurakot, nagnanakaw sa yeah, kabanang bayan para tustusan ng bisyo sa droga, bisyo yeah. sa babae, bisyo sa kabastusan. Yan pong mali.